Hello everyone. Our topic for today are about patterns, arithmetic, and geometric sequence. So, first is what is pattern? So, pattern is a repeated or predictable arrangement of numbers, shapes, colors, or objects. So, katulad ng nakikita nyong picture dyan, yan ay isang example ng patterns in nature. So, when it comes to number naman, so meron tayong sinusunod na rules. So, for example, is yung rule, yung first, yung add 2. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, yung 2 plus 2 equals 4, and 4 plus 2 equals 6, and 6 plus 2 equals 8, and 8 plus 2 equals 10. Diba? May pattern. Then, ganun din sa add 5. So, when it comes to multiplying naman, so, ang example is multiply by 2. And 3 times 2 equals 6, and 6 times 2 equals 12. 12 times 2 equals 24. So, i-multiply mo lang siya sa 2. So, depende pa rin sa rules. Hindi pwedeng add ka lang ng add, multiply ka lang ng multiply. So, always remember na kapag sa number patterns, meron tayong sinusunod na rules. So, example, sa addition pattern, find the next 3 terms of 4, 8, 12, 16. So, paano ba natin ma-identify o malalaman yung kasunod na term? So, para ma-identify natin yung next 3 term, so magsisimula tayo sa first number. So, mag-iisip tayo ng number na pwedeng i-add sa 4 na magiging sagot is 8. So, sa tingin nyo, anong number ang pwedeng i-add sa 4 na magiging answer is 8? So, yes, 4. So, ang magiging rules natin dito is 4. Add 4. Then, 4 plus 4 equals 8. 8 plus 4 equals 12. 12 plus 4 equals 16. 16 plus 4 equals 20. So, na-identify na natin yung first term, which is yung 20. So, next is 20 plus 4 equals 24. 24 plus 4 equals 28. So, yun, na-identify na natin yung next 3 term by adding 4 number. So, another example is multiplication pattern. So, sa multiplication pattern naman. So, find the next 3 term of 2, 6, 18, 54. So, para ma-identify natin, mag-iisip tayo ng number na pwedeng i-multiply sa 2 na ang magiging sagot is 6. So, ano bang number ang pwedeng i-multiply sa 2 na ang magiging sagot is 6? So, yes, 3. So, ang magiging rules natin dito is multiply by 3. So, 3 times 2 equals 6. 6 times 3 equals 18. 18 times 3 equals 54. So, yung sunod na term na ang kailangan natin hanapin. So, 54 times 3 equals 162. So, na-identify na natin yung unang term na nawawala. Next is 162 times 3 equals 486. Then, yung 486, ita-times mo ulit siya sa 3. So, 486 times 3 equals 1,458. So, na-identify na natin yung tatlong term na nawawala. So, yun lang yung gagawin. Multiply by 3. So, lahat ng number na yan is multiply mo sa 3 hanggang sa ma-identify mo na yung next 3 missing terms. So, another example naman sa mixed pattern. Find the missing number of 1, 4, 9, 16, 25. So, hanapin natin yung next number. So, sa mixed pattern, ang ginagamit na rule dito is perfect square or squares of consecutive whole number. So, katulad ng nakikita nyo sa solution dyan, yung 1 times 1 equals 1, then 2 times 2 equals 4, and 3 times 3 equals 9, 4 times 4 equals 16, 5 times 5 equals 25, and 6 times 6 equals 36. So, ang missing number ay 36. So, meron pa tayong another solution na pwedeng gamitin, which is yung quadratic pattern. So, medyo mahabang process lang, but effective naman. So, ang una natin gagawin is ipagmaminus natin yung 4 at 1. So, pabalik ang pagmaminus dito. So, 4 minus 1 equals 3, 9 minus 4 equals 5, 16 minus 9 equals 7, 25 minus 16 equals 9. Sa quadratic pattern is dapat same lang yung differences na makuha. Sa tingin nyo, same na ba ang differences nila? So, no. So, hindi pa same. So, ang gagawin lang natin ulit is ipagmaminus ulit yung 5 and 3. So, 5 minus 3 equals 2. 7 minus 5 equals 2. And 9 minus 7 equals 2. So, same na, di ba?
So now, i-add naman natin ang 9 and 2. So 9 plus 2 equals 11. And last, i-add natin yung 25 at 11 para makuha natin yung missing number. So 25 plus 11 equals 36. So 36 is the missing number. Same answer pa rin katulad kanina, even though magkaiba yung solution na ginamit.